Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials, the millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
mundong ibabaw, dami na kasamaan. Dumadaming mga taong naliligaw ng landas. Di alam ang pupuntahan, di alam kung sila'y nasan. Ano ang dapat mong gawin, kapatid ko'y tulungan mo. Saan sila patungo, kapatid ko'y akayin mo. Patungo sa impyerno at kalye, liko-liko. Di alam ang pupuntahan, di alam sila'y nasan. Ano ang dapat mong gawin, kapatid ko'y kumilos ka. Pakilala mo kung sino kaibigan mo. Pakilala mo kung sino umakay sa'yo. Maging ilaw at sin, maging ilaw at sin tayo. For our guest performer tonight, Jeremiah, Herbs, DJ Peter, and Yahoo!
Pakilala mo kung sinong makay sa'yo. Pakilala mo kung sinong kaibigan mo. Pakilala mo kung sinong makay sa'yo. Paging ilaw at sin, paging ilaw at sin, ilaw at sin, ilaw at sin tayo. Alright, thank you so much, Soul R Band, Ilaw at Asin. Maraming salamat po. Good morning Metro Manila at buong Pilipinas. Ito po ang iRadio, araw po ng Wednesday. Bali, Webes na dyan sa inyo, no? July 27, 2022. Ay, tapos na ang July. August na. At marami po tayo nabalitaan tungkol sa nangyari dun sa kahapon na lindol, ano, ang aftermath niya dito pala sa Abra, Ilocos yun, di ba? Ilocos. No, it's Abra. Hindi siya part na Ilocos. Hindi ba north yan? Pero north. Kasi hindi lang naman Ilocos ang nandun bandang north eh. Oh, siya pala yung nadali doon. At saka yung nakita natin gumuguhong templo, yung tower pa yon. Yung simbahan. Simbahan pala yun. Ano? So yun ang tourist spot pala yun. Yan, dami nga mga doon kasi maaga yung mga 9:30. Tsaka yung laging binibisita doon sa Lawag ba yun? Yung hindi pa kami nakakarating doon. Yung mga wish lang namin makarating kami doon. Oo, dali lang naman makapunta doon. Nasira daw yung mga structure na yun. So, ipapagawa agad yun ni Yeah, maraming nasirang karsada, mga tulay, bahay. Meron ako nakita doon, may iyak yung kanyang kasi tumabingi yung bahay niya. Malaki. 3 stories na bahay. Ano? So, hindi sabihin, hindi magandang pagkakayari ng kanyang pundasyon. Marami din may mga nasawi din. Ano? Meron na. Pero nadaganan yung mga, I don't know, yung mga sa construction. Tsaka yung mga sasakyan nila na naipit sa ilalim ata nung bahay. Alam mo, praise God pa rin kasi yung 7.3 noon, natatandaan ko, bata pa ako, 1962, 68. Maynila ang tinamaan. Yung kung natatandaan nyo, Ruby Tower, bumagsak. Yung yun ng mga Chinese, sa yun Binondo yata, I don't know which part. Ayun. Yun, marami namatay doon. Yan. Yung parents nung isang kaibigan ko. Yan. Siya pumasok sa school that time. Bata pa siya nun. Pero ang parents niya nandoon. So, Baguio City rin, marami din that time, 1980. Itong lindol na ito. Marami ding pero yung time na malakas asira. naman, yung 1980s yun, 84 or 89, something like that. Yung maraming namatay. Mga nasirang, basta marami namatay. Mga tulay, mga lakas nun. Mga building, mga structures na marami nasira. Ang lakas nun, nasa trabaho ko nun. Sumisigaw talaga ako kasi marinig mo yung lupa. Oh my gosh. Doon pa yon, dito mas malupit dito. Dito naman yung mas nasira matindi. Yung tulay na made of steel. Sa San Francisco. Yung bridge. Yung bridge doon. Anyway, good morning but thank again. God. Sana konti na lang mga casualties, wala na sana. At huwag na sanang maulit. Oo. May mga landslide din palang nangyari. May aftershock daw mga the following day or the same day pero mga nasa 5. Pero yung ating mga kababayan sa Metro Manila, okay naman sila. Hindi katulad yung mga nasa north, talagang mas apektado sila. Tumama pala sa sa tubig
Oh, yung O di ba nag-ano nga yung tubig na daw? pero walang tsunami na na nangyari. Usually ang sabi nila pagka ganyan daw na sa tubig tumatama, may mga bulkan sa ilalim yan na naggustong mag-erupt. Yan. Anyway, salamat sa Diyos. Tayo naman sa Metro Manila ay maayos naman tayo at hindi naman, wala namang apektado dyan sa atin. So, yun ang ating ipapasalamat. At, nako, umpisa na natin magbati ngayon. Kalimutan muna natin yan. Okay. Enjoy pray muna lang. Which is so sad sa mga kababayan natin dyan sa North. But the government is doing the best para matulungan ang mai-recover lahat yung mga nasawi at saka na-disgrasya. Alright, isa na natin. Yes. Ewan ko kung sinong nauna dyan sa listahan nyo. Mayroon ba yan? Pero nung pagbukas ko, ang nauna dito ay si Eka Andres Velasco. Ayan. Siyempre. Pangalawa ay si Lorna Alejandro. And then, nandiyan naman si Ika Cristobal. Then, si Pastor Huge. Wow. Welcome back, Pastor. Ayan. Mabuhay ka, Pastor Huge. Ayan. Randomay. Si DJ Mac. DJ Mac si ano yan, Rizalino. Siyempre, DJ siya. Tapos, andyan naman si Michelle Medina. Hello, Maridet Gamos. Yes. Faye Cabrera. Hello, Faye. My sister, Zorazaida Luis Agustin. Okay, Pastor Israel Bumagak. Hello po. Ayan. Kabsat, kamusta kayo? Yes. And siyempre. Naimbag nabigat. Okay. Kasama mo Bisaya sa inyong tanan. Andyan din si RJ Cristobal. Hello, RJ. Hello, RJ. At siyempre, si Nesan Garcia. Okay. Alona Velasco. Okay, Neshel Nokomora. Okay, Mami Luz Conterido. Nanay Luz. Ate Berna. Merry Christmas po, Nanay Luz. And then here comes Rod FT. And then si Nor Baldovino. Yeah, I feel good. Tina Tabernalia. And then si Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. And then kahit nasa trabaho, John Valenzuela. Yan. Nakakatuwa naman ito. Talagang multitasking Kahit na nagwo-work, ayan, nakasubaybay pa rin sa atin. Thank you so much. And syempre si Hilda Corpus. And Jeremiah Valdez is also watching. Okay, we are live sa 98.7 RFCN Radio. Ayan. Rojas Isabela. Naimbag na bigat? Ayan. Ingat-ingat kayo dyan sa Isabela. Ilocania region. Hopefully, hindi rin kayo na malakas din doon kasi umabot ng Metro Manila eh. Malapit eh. Meron din mga naramdaman din bandang Japan, China. Yes. And umabot doon, Taiwan, I guess. Yeah. Yun yung nabasa ko lang. Kasi makakapit bahay na bansa yun. Yes. Okay. It's coming. Yeah, he's coming. Niyayanig na ng Diyos ang mundo. Ayan. Para tayo ay magising. Yes. Okay, praying for DJ Mac na sana'y maaprubahan yung kanyang application. Oy. Ayan. Kaya nagpalit siya ng kanyang DJ Mac. Application sa kanya. Sa trabaho, siyempre. Good. Sige, pagpe-pray natin yan. Yes. Claim it. Claim it. You can have it. You have it. Sino pa? Alright. Sino pang wala sa atin dito? Maridet Gamos. Hello, yes, binasa na natin si Maridet Gamos. Ginigising na ang tao, sabi ni Brother Sammy Santos. Ayan. Yeah, Brother Sammy. Hello, Brother Sammy. Magandang umaga sa inyo dyan. Kaya lumilindol na. Ginigising na ng Diyos ang mga tao. Yes. Kaya bumabaha
para linisin yung karumihan nating lahat. Yes, Giselle Reblora Nunez. Good morning, Giselle. Giselle. Ayan. Okay. Ano itong mga top 1 na ito? Ano ito? May graduate ba? Oh. Hindi, ito yung, ako sa akin naman, iba kasi lumalabas dito sa listahan. Ano yun? Parang, ano yan? Parang pustahan ata yun. Hindi lang. Ano lang nila yan? Ate Berna, hello kaka. Oh yeah, syempre si Ate Berna. Ayan. Yeah, binanggit ko kanina. Hello kaka. Okay. Oh, si Nanay Dolor, binabati ko na rin si Nanay Dolor. Wala pa siya Eh, mabuti na nauna ko na siya binati. Baka mamaya sabihin hindi na naman siya nabati. Ayan, testigo kayong lahat, ha? Okay. Nanay Loling Dolor, good Banatao. morning. Hello, Loling Banatao. Magandang umaga po sa inyo dyan. Loling Banatao. Ayan. Okay. Top 1 daw, Lolo. Maganda. Ehem. Ano yan? Thank you daw po, Ma'am Corinne Pasco and Lolo, sa mga blessing na ipadala ko, binigay niyo sa amin galing kay Lolo. Amen. Ayos lang yun. Ay, ganon? Okay. Thank you. To God be the glory. Oh, ayos lang yun. Kahit na napapatulpo pa rin. Napiya, matarok. Ano kaya ibig sabihin nun? Magandang umaga siguro. Ano yun? Napiya matarok. Napiya matarok din sa inyo, Loling. Anong salita yun? Ano nga ba? Ibanag? Ano ba? I don't know. Ay, iba na. Ayan. Oo. Ang mga Magandang tweet. ano sila eh. Tugigaraw ba? Grace Narvato Almario. Pastor Norman Kuana, magandang morning, Pastor. Hello, Pastor. Jasmine Villanueva. Hello. Magandang morning din dyan. Yung sa akin po. Si Rod MT. Hello, Rod. Good morning, good morning. Katuwaan lang po namin, may price akong Atomic Coffee sa top 4. Ayun? From sa screen ko. Ado sa screen niya. Okay, no ganda problem. Yan, kung sino yung mauuna. Kumusta na yung Atomic Coffee natin, Lorna? Okay na ba? Ano yung Atomic Coffee? Atomic. Natatanda mo yung mga Atomic. Atomy. Korean product yan. Maganda ang Korean products. Di ba gumagamit ako dito dati? Pati yung mga toothbrush ko. Ano yun? Kape or... Iba-iba. Itong kape sa kanya yung inano. Kape na maganda. Kapeng pampaganda. Hindi, maganda siya. Akala ko. Nakakaganda. Meron palang ganun. Kapeng nakakaganda. Siyempre. Coffee pa din po. Coffee pa din ba? Okay. Tadjara. John Q. Ayan. Magkano ba isang anong ganun? Ano ba yung garapon or... Hindi, parang nasa sachet siya. Sachet. Gusto mag-order? Ano nga, hindi ko nga alam yan. Lorna, explanation please. Dina Singgol. Hello, andyan si Dina Singgol. Dina Singgol. Ayan, hindi kami nakapunta. Sumakit ang paa ko. Ayan hindi, wala akong kasalanan dyan Namilipit. Hindi ko mailakad. Grabe. Ayan. Wala akong kasalanan dyan, Dok, ha? Aha. Yan. Wala, hindi kinaya na yung malinis ang kamay ko dyan, ha? Nakabihis na kaya kami noon? Oo, paalis na kami noon. Kasama ko nga yung brother ko at saka yung anak kong bunso. Dapat. Unfortunately. Ano magagawa ko, sumakit? Yun na nga. Yun na nga. Unfortunately. Ikaw kaya sumakit ang paa na gano'n? Sabi ko unfortunate lang. Hindi naman fortunate yun. Kaya. Kaya mo, ha? Makasta nga agaw kamong yamin yan po ibanag ng good morning ma. Makasta nga agaw kamo ngamin. Ayan. Makasta nga agaw kamo ngamin. Yan pala ibig sabihin ng good morning sa ibanag. Ayan. Hi Doc, pangit, di na single. Oy, grabe. Tinawag na pangit. Ay. Away yan. Away yan. Away, amoy nangangamoy. Ara, bawiin mo yan. Hindi mo sa pahimig ko. 6 na minuto bago magkaipot 7 at kalahati ng gabi. Alas 8 po mga kasama natin muli, Pastor Henry Medina para sa Salita ng Buhay. At okay, tuloy-tuloy tayo. Okay. Sino ba ang ating mga sumusunod na pumasok, nag-check-in? Wala pa, hindi pa umaabot ng 50.
May balak ka na naman, hoy! Siyempre, alam na this. Tumigil ka na, ha? Alam mo na this. Oh, alam ko na this. Ikaw, alam na this? Yes. Alam na this. Bahala na si Batman. Tess Sales Lasak! Hello! Tess Tess, kumusta na? Sales Lasak. Tarararara. Anding hanap sa gabit araw. Sa Abra ang Epic Center 7.3. Epi ba Epic? Epi, di ba? Epicenter. Epi, di ba walang C? Wala. Sa QC naramdaman namin Oh, malakas din daw. nahihilo daw yon. Oh, siyempre. Nahihilo daw si ate parang buntis. Oo. Si ate Berna. 7.3 ang magnitude sa Abra. Pero sa Quezon City, Umabot ng 6 yata. nahihilo daw siya para daw siya naglilihi. Ay, ate grabe ka. Naka on the air pala tayo sa ano. Thank you, Pastor Israel. Iya, kanina pa, di ba? Cyrene Barca. Hello, good morning, Dan. Ala siya, tuloy-tuloy na tayo. Oh. DJ Mac. Ano daw? Pag top 1 daw, Lolo, maganda. Ano? Hindi ko maintindihan sinasabi ko. Alin? Sabi ni Eka. Sa acidic kasi, Lolo, after mag-coffee, nakakasuka. Gano'n. Pag top 1, maganda ni Mami daw. Lorna Alero. Suka no more. So, maganda sa acidic, yung atomic coffee. Atomic. Akala ko atomic. Parang atomic bomb. Okay. Meron tayo. Ipi-play natin to. May ipapaplay tayo, ha? Okay. Sino naman yun? Ay, sandali lang. Yung Joanne Q. Good morning, asan na yun? Joanne. Ang hirap maghanap. Ang dami. Okay. Ano? Ay, Ito, Doc Pangit. Ay, grabe talaga si ano. Papadala ko sa iyo, ipi-play mo, ha? Challenger to. Challenge. Teka. Ang haba na eh. Mahanap ko pa ba to? Challenge. Sino yan? Sino gumawa niya? Eto. I-play mo to. Ano lang naman to eh. Ay, sabi na nun, sinasabi ko na ito, pakibasa mo nga. Ano? Bandang huli yung basahin mo. Ayan. Agree ka ba, Lolo, na maganda yung top 1? Hays, ayusin mo, Lolo. Siya kasi ang top 1. Ay, siya ba? Ayos. Magaling yan. Maganda yan. Andyan na si Nanay Dolores Cristobal. Batiin ko ulit. Nanay Dolores Cristobal. Hello, Nanay. Batiin mo ulit. Baka Hala. Ay, Nanay. Welcome. Magandang Nanay Dolores. Good morning po. Good morning. Baka mamaya mapatulpo ako ni Nanay Dolores. Patawad po kung hindi po namin kayo nabanggit. Good morning, Nanay. Ayan. Okay. Shoot. Sorry po. Ay, nag-sorry naman agad. Hindi ka light, Nanay. Okay ka pa. Bumana talaga si Nanay. Lina Flor Azurema Salas. Lina Flor. Yan. Si Nesan Garcia. Yan. Nandiyan na ba? Ayan. Lina Flor. Good morning. Ikaw ang hinahanap sa gabit araw. Okay. Station ID na ta. Ano nangyayari sa likuran ko? Si Ka Arthur Sales. Ayan, si Ka Arthur, Ay. Okay. Tamo na asa na yung aking cue. Ito po ang naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po
po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, tayo po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Pipinino. Aha. Okay, yun. Adyan din ang poging asawa ni Eka, si Harry Velasco. Hello, Harry. Ayan. Okay, good morning ka, Arthur. Kumusta po kayo? Ayan, musta na. Ayan, musta na. Okay. Ayan, musta na. Okay, ano ba mabasahin natin dito? Pahala ka na. Oo Kahapon, nga nabanggit na natin marami naman dito This is His day. Ayan. Gustong-gusto ko to pag yung may birthday, di ba? This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. Uy, parang kilala ko yun. Oo. Ayun. Okay. This is His day. That's the title. Psalm 118:24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Diba? Always, diba? This is the day. Every day is a day that the Lord has made. So, always be glad and rejoice in it. So, every day, every day, God gives us this day. He fills it to the brim with possibilities, and He challenges us to use it for His purpose. Every day yun. The 118th Psalm reminds us today, like every other day, is a cause for celebration. Yun, every day pala, no? Kailangan nagsiselebrate tayo. Celebrate like we should be glad and rejoice every day. The day is presented to us fresh and clean at midnight, free of charge. But we must beware. Today is a non-renewable resource. Once it's gone forever. Ibig sabihin nun sa aking understanding is like gamitin natin ang araw na binigay sa atin ng Panginoon. At pag hindi natin nagamit sa tama, alright, sabi nga dito, it is non-renewable. Once it's gone forever. Ayun. So, para bang itong araw na to, kailangan maging maganda. Kailangan maging joyful, masaya. Dapat wala kang nakakaaway. Dapat free of stress. Ano pa ba? At syempre, walang galit sa kapwa. Yun. Ayan. Yun. Para okay yung maghapon na yun. Then, there is another day. Kasi once na hindi naging maganda yung araw natin yun, ay nako, sayang naman. Our responsibility, of course, is to use this day in the service of God's will and according to His commandments. O diba? According to His commandments. Ano ba yung mga commandments ng Panginoon? Diba? Love one another as I have loved you. Diba? Tama ba yun? Yeah. And then, love your enemy. Ano pa ba yun? Enemies, rather. Ano pa? Marami pa. Hindi ko kabisado yung 10 commandments. Thou shall not steal. Thou shall not murder. Ano pa? Murder, hindi lang literally napapatay kayo sa isipan nyo at paggalit kayo sa isang tao at minamurder nyo na sa inyong isipan, kumbaga sa madulas ka sana, mahulog ka sana, etc. O yun, kinurse mo na yung tao, minamurder mo pa. Today, treasure the time that God has given you, o diba? Give Him the glory and the praise and the thanksgiving that He deserves. And search for the hidden possibilities that God has placed along your path. This day is a priceless gift from God. So use it joyfully and encourage others to do likewise. After all, this is the day
that the Lord has made. Oo nga, no? Every day is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Okay. Here's some great thoughts from Clement Alexandria. All our life is a celebration for us. We are convinced, in fact, that God is always everywhere. We sing while we work, we pray while we carry out all life's other occupations. Henry Nouwen. Celebration is possible only through the deep realization that life and death are never found completely separate. Celebration can really come about only where fear and love, joy and sorrow, tear and smile can exist together. Ayan. Stress buster. If you're too stressed out to celebrate life today, start thanking God for the gifts He has given you. Try counting those gifts one by one. When you do, you won't stay stressed for long. O, diba? Ang ganda ng message na ito. Kaya, every day is the day that the Lord has made. So, ganun pala. We should always rejoice. Yun ang sabi ni Lord, every day. Yeah, of course, He has made it. Kasi, once we wake up in the morning, di ba? Ibig sabihin, nire-ready na naman tayo ng Panginoon. Sa isang umaga, sa isang maghapon. So, we should be thankful. Always praise Him and glorify His name. Kaya niya tayo ginising upang ipagpatuloy natin ang buhay. Kaya let us rejoice. Be glad because this is the day that the Lord has made. Oh, diba? Anadyo Sawyer, good morning po sa inyong lahat. Okay. Laikuino. Hello, Sister Laikuino. The beauty, ano to? Ano tawag sa kanya? The beauty queen. Ayan. Oo, nag-a-attend siya nagsasama siya ng mga pageant. Eh. Oh, talaga? Oo. Wow. Oh, di ba? Wow. Like Huino. Okay, nagwa one piece yan. Sexy yan. Uy. Okay, Parang, and Nadia Sawyer. Parang si Lorna lang, ano? Sexy yan. Okay. Parang si Eka lang, ano? Okay, wag pa ka-stress. Enjoy yung buhay na binigay ng Diyos. Maging masaya at kontento. Amen. Yay! Nakabangon na ako mula sa higaan. Very good. Okay. Sino bumangon? Si Eka. Nakahiga pa pala yung tsura na yun, ha? Sino si Kaki? Kaki, musta ka na? Sana magkita tayo. Kailan kaya? Miss na kita. Love you. Ingat ka lagi. Keep up the good work. Yan. Love you. Miss Dapat, you. Ano yung mensahe mo tungkol sa? Ano? Celebrate. Parang, this is His day. This is the day that the Lord has made. Yun. We will rejoice and be glad in it. Ayan. So every day, maging masaya. Masaya. Oo. Purihin ang Panginoon. Yeah. Worship Him. Maraming paraan paano siya worship. Diba? Kahit na nagtatrabaho tayo eh. Yan. Nakanta. This is the day. Tama. Dapat magpasalamat. Huwag nagbabangayan. Ano? Parang si LA tsaka si Eka. Lagi nagbabangayan. Nagpapatuthadahan. Hindi, love lang yun. Love. Hello, Mami Irene Manalo Gabriel. Kumusta po? Kahit nasa harap ko, nagbabangayan. Talaga? Ay, yung dalawang yan ako. Hindi kasi mag-ina yan eh. I know. Diba? Si Mami at saka si anak. Oo. Ayan. Kaya nagpaparinigan silang dalawa. Ayan, natatawa tuloy si... Kaki anak po ni Lorna ng Oo nga, si Mark pala yan. Ayan. Nakita muna naman kami ni Mami. Ay, sino pa hindi ko makikita? Dalawa lang naman kayo nakikita ko parati. Oh. Ay, nga pala, tapos na yung birthday ni Casselson, no? Oo. Ayan, mababasa yan. Pauhula sana niya yung birthday niya. Oo. Yung edad pala niya. Oo. Wala, hindi makapunta si Casselson. Kasi, walang magmamaneho sa kanya. Alam mo naman, pag ginabi yun ang tingin sa karsada nun dire-diretso. Hindi makapag-drive pag gagawin. Madilim. Mahina lang mata. Oo. Okay. So, ano yun? May pinadala ako sa'yo dyan. Ano yun? Mo. Meron ba? Ayan, oo. May pinadala ako. Bukas pa yung yung... Hindi naman yun. Hindi naman, kailan lang yun eh. Hindi yung throwback. Oh. No, it's not a throwback. Oh. Where's my name?
Ah? Meron ka ba pangalan dito? Alam ko, bilnak mo na yan. Eh. Ganoon. Ayan. Asan na? Wala. Teka, hinahanap na nga eh. Oh. Kasi malalaki yung letter mo eh. Kahit pa malaki, maliit yan, iisa lang yan. Oh. Kasi hindi ka umaakyat eh. Ayan yan nasa pangalawa. Ito? Yan. Play mo yan. Another day, another blessing. Yes naman, Sister Lai Queen. Oh. Long time no see. Very busy ka sa mga beauty pageant mo, ha? Ayan, meron tayong isang challenger ni Pastor Hugh Espolon. Ay? Sa kantang Be With You. Oh. Alamin sa susunod na kabanata. Eto na po siya. Play ko na ba? Yes. Okay. Ang challenger ni Pastor Hugh ng Be With You. Ayan na. Eto na siya. Dapat, ano? Ang dami ng challenger, ha? Galing. Galing naman, no? Ayan. Sarap kantahin, no? Gusto kong kantahin niya ng, yung live band. Mas maganda. Kasi, pwede mong bigyan ng yung tipong, lalo yung sa drums, yung part na tataas, saka pwede mo pang bigyan. Sino si Jang? Jang Valenzuela. Galing na Jang. Oh. Proud Beshi, love you, sabi naman ni Ika. Nako, baka pwedeng gumawa ka ng mga songs dito para sa ipadala mo dito. Kailangan ko ng mga introduction songs dito. Yung opening song pala. Opening song. At pwede rin yung yung ano ba yun? Kailangan ko ng talent. Yes. Yung talent ko kasi wala na. Ako talent mo, di ba? Ha? Wala na yung talent ko. Nagkasabalutan. Hello! Nag-asawa na. Kate Kylie Kelvin, hindi. Nagbakasyon lang yan. Ayan. Nag-abroad. Nag-abroad yan. Pumunta sa Tawi-Tawi. Andyan lang yan. Nag-abroad siya. Nagsabi naman na siya. Hello, Be. Happy watching. Sino ba yun? Sino yung Be? Wala namang problema, Lolo. Madali akong kausap, sabi ni Eka. Ang sabi ko, talent. Ay, grabe ka. Sabi niya, sabi niya, ay, ako ba? Sabi ko, talent. Hindi ko kinakailangan. Yung mga Pilita Corrales dyan, hindi ko kailangan yun. Mga banat queen ang dating. Yun, mga birit queen pala. Katulad ni Eka, bumibirit yan eh. Oo. Mariah Carey ang boses niyan eh. Parang pumipito eh. Leonardo Arenas. Ay, Diyos ko, ang hirap. Hello, magandang umaga po. Ay, mali. Ang hirap. With wifey. Hirap. Emma Arenas. Ayan. Gagaling ka. Talent ako dati, Lolo. Daming nag-aagawan sa akin sa employer from Japan, sabi ni Lorna. Talent ka naman talaga. Ikaw lang may ayaw ilabas eh. Maria Chicken daw, curry. Maria Chicken curry daw siya. Wala ka sinabi. Baka mamaya matulpo na naman ako. Kaya ayoko na nagbibitaw na mga... Hindi. Galing naman sa kanya yan eh. Siya nga si Mariah Chicken Curry. Hirap kasi makapagbitaw ka lang ng Kuhain mo na ako, Lolo, sabi ni Lorna. Sige. Why not? Coconut, chocolate. Sige, kumanta ka ha. Sige, may babanggitin ako kakanta. Sige, sponsoran ko. Yung pinakamagaling na... Hindi. Basta, kukuha tayo ng 3. Isa lang, i-sponsoran ko nga eh. Oo. Bibigyan ko ng visa, tsaka ng ano itong tinype ni RJ? Editorials, Worogo. Bibigyan ko ng visa, tsaka ng plane ticket. May accommodation pa. Magbibigay ako ng chan-charan-chan-chan. Chan-charan-chan-chan. Saka na lang, pag may kumanta na. Pag walang kumanta, wala, hindi ko sasabihin. Pag pipilitin ako, sasabihin ko rin. Pero kailangan kakanta ka rin. Ganun lang. Tayo? Barter. Ayan. Yun. Okay. Seryoso ako. Pinag-iisipan ko. Kailangan ko ng permanenteng talent talaga. Okay. Ayoko yung... Ayan si Rochelle Joy Bonete. Ba't ayoko hindi yung nilalayasan ako. Sa balutan. Diyan lang yan. Nagbakasyon. Ayoko na. Diyan na kayo. Magaling si Tart, yan ang sabi niya. Sina? Si Tart.
Tart. Si RJ yon ang ibig niya sabihin. Magaling magbasa si Lorna eh. Alam niya, naintindihan niya si RJ. Ibig niya sabihin, magaling si Tart. Kilala mo si Tart? Anong Tart? Eh di si Lorna. Yun ba yun? Si Lorna din yan, si Tart. Ganun. Bakit Tart? Ano yun? Basta, sweetheart. Yun pala ibig sabihin. Kala ko. Sister Lenny Alegre, si Pastor Huge Espolon po. Gustong-gustong kumanta. Pero kanta ayaw sa kanya. Uy, kayo talaga. Ganyan. Ayan naman yung basyo ni Pastor. Minamaliit yun. Laki-laki yan eh. Ayan. Marichugamo. Grabe kayo. Sabi ni DJ Mac, pwede bang mag-apply Daddy Ramon para paminsan-minsan makapag-request ka, Daddy? Ayun. Yan, para makapag-rest ka. Ayun. Sige. Ayan, pwede dyan, no? Dyan siya mag-ano. Ayan. Kayo naman mag-broadcast. Ayan na si Caselso de Jesus. Ayan. Ayan. Mabuhay ng bagong kasal! Caselso! Bakit nawala kang bigla nung Sunday? Talagang Caselso. Baliktad, ikaw nga nawala. Ako ba nawala? Ay, nga pala. Ikaw ang nawala. Ako ba nawala? Bruho ka talaga. Umalis ka daw bigla. Hinahanap kita nung lunch eh. Lahat na lang hinahanap ka namin nung biglang nawala. My Jesus, Caselso, maraming bumabati sa'yo. Happy birthday daw. Ayan. Kailan ka daw magpapapansit? Pansit Canton. Ay, pag nandito kayo, ano yan? Bibili yan ng boba. Hindi. Milk tea tawag nila doon. Pagpapaluto ng pansit yan. Birthday. Meron mang boba birthday. Ganun. Pwede rin. Maraming boba. Ayan. Tugtog ka. Anong tugtog? Kakanta ako. Ano na naman? Hello, Lita Bayod. Magandang umaga po. Ayan. Caselso, maraming mabati sa'yo. Happy birthday daw from Tina kay Pastor Huge. Ayan, si Nanay Dolor, kamusta daw kayo? Namimiss na daw niya kayo. Ayan. Okay. Caselso, maraming mabati sa'yo, ha? Okay. Ilagay mo nga yung ano. Ano yun? Siyempre, ipaulit-ulit lang naman kanta ko eh. Ano nga? Isang mundo. Isang mundo, isang mundo. Yung original naman. Hirap maghanap eh. Oo, punta ka dun sa ano. Sabi mo, original. Ayan. Sige, mag-chuchuchu. Ayan, chuchuchu tayo. Ayan. Lola, punta ako dyan. Libre na serbisyo ko, sabi ni Lorna. Ay, hindi, okay lang. Gagawin ko lahat para makapagpahinga kayo ni ma'am. Ayun. Pumunta ka rito para Ay, wag, delikado. Ayan. Yan ba yung original? Ewan, hindi ko alam. Sige lang. Ayan, kakantan ko kayo. May compose kaming kanta, Papshi Ramon. Ano naman? Kasama ko mga youth ni Pastor Huge. I-record po namin. Sige. Okay, record lang ng record. Yan. Ayan. Si Jang, baka walang pang record eh, baka mayroon kayong recording studio dyan o yung mga... Ayan. Minsan daw jamming kayo ni Pastor Israel. Yan. With the Soul R. Yun. Yes. Sige. Ayos yan, Pastor. Ayan. Gusto ko yan. Ay, ito na. Ayan. Why not? Makapunta kayo dito, di ba? Eto, magkantaan muna tayo. Okay. Ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo'y litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao sa daigdig dapat ituro. Kung bawat puso ay marunong magmahal, kapayapa at kasiyahan tiyak na makakamtan. Lahat tayo'y pantay-pantay sa biyaya na gaano man natin sabihin, I love you, mahal kita, ay ayaten ka, watashi wa anato cho eshibidish, ayun. Diba? Basta love one another. Kasi sabi ni Lord, walang galit-galit. Ayan, diba sabi niya, love one another as I have loved you. Alam naman natin, God love us first before our mga magulang. Si Lord muna ang nagmahal sa atin. Yun, move on na.
Ayan. Ano ba, salita ka na salita. Move on na. Ay, paki-explain ka nga. Ano ba yung move on? Sabihin, gumalaw ka na. Ayun. Diba? Isang mundo, isang awit, pag-ibig. Mali yung pag. Ganda dapat. Pag-ibig. Ayan, parang sa choir namin nun yung ha. Diba? Hindi hallelujah, hindi ha. Hallelujah. Ha. Bawal ang bitter, magalit si Lord. Amen, amen, amen. All right, 2 more minutes, then we will call Pastor Henry Medina. Huwag kayong alis dyan. Oo nga, para Ay, magandang ano makinig niya. tayo uli. Na, Magandang topic niya yun. uy, maganda yan. Maganda lagi ang mga topics natin. MMK. Wow, MMK. Yan, MMK tayo ngayong gabi. Maalaala mo kaya? Hindi. Aha. Iba naman. Ano naman? Mamaya, abangan natin. Sige. Mamaya. Meron din pala. Kaya huwag kayong aalis dyan. Huwag kayong alis. In 2 minutes. Yes. Nagme-makeup pa po si, si Pastor Henry. Alright. Yan. Isang mundo, pag ano may hanapin Ang ko sabi ngayon niya, katang yun. bawal daw ang ampalaya. Yan. Ay, pero masarap ang ampalaya, ha? Lalo mas malupit ito. Naku, hindi nyo pa natitikman yung luto kong Bawal ang ampalaya. langka. Oh. Langka? Oo. Kasi ampalaya, kulubot daw ang mukha. Eh, ang langka, maganda naman ang At kutis. tusok-tusok yun, ha? Ay, hindi, yung laman, Hindi yan maganda. tinutukoy doon yung balat. Yung balat ba? Eh, syempre. Oo. Syempre, yung ano yun, pati yung durian. Bawal ang sibuyas. Balat sibuyas. Ayan. Oh. Pati patola. Ayan. Pwede talong, sabi ni Nor. Oo. Ito. Alam mo yung may luto, ay baka isipin Talong. kasi ng iba na pangit yung sinasabi ko. Pero meron talagang luto ang talong na may pangalan siya. Hindi ko na lang babanggitin dito. Pero pangit kasi ang tunog. Pero yun talagang pangalan niya. Oo. Ano yun eh. Luto ng mga Ilocano. Ginigisa lang, ihaw mo yung talong. Siyempre, babalatan mo. Durian. Ismash mo. Igisa mo sa bawang at sibuyas, may karne at kamatis. Then, ihalo mo na yung talong, lagyan mo ng seasoning, wala. Hindi torta yon. Ayan. Then, masarap na. Okay. Bahala ka na maglagay pa ng ibang seasoning. Lahat ng mabaho masarap, sabi ni Nor. Wala ba napunta sa baho? Ayaw ko ng durian. Ang baho ng durian. Daw na mabaho, masarap. Oo. Ay, paano yung kilikili? Masarap. May sinigang. Asim. Chicken curry, ampalaya, payola long. Payola talong. Ano ba yun? Ayan. Okay. Alright, calling na natin. Tawagin natin, Pastor Henry. Pastor Henry, are you ready po? Ready ka na ba? Pastor. Baka wala pa. Hindi, try lang natin. Baka nag-ano pa. Andyan yan. Mahina na naman na signal. Umuulan ba? Pag umuulan talaga mahina ang Yun nga, signal. yun ako. Ayun, hindi porke-porke, poke-poke. Ano daw? Yung talong na yon. Porke. Hindi porke-porke, poke-poke. Yun ang talagang pangalan. Ayun. Anong yun? Tama na yan. O sige. Poke-poke. Tawagan na natin si Pastor Okay, Henry. Pastor Huge. Ay, hindi pala Pastor. Henry Medina. Ayan. Hindi ba wala na yung telepono niyang yan? Sabi niya, sira na yan. Ay, ano gagawin ko? Anong tatawagan ko? Yung kay Michelle. Ay, kayo ba? Account niya. Ganun. Sa account ko po daw, wala siyang cellphone. Ganun. Oo. Wala na pala sa telepono. Wala siyang cellphone. Ala. Kinilaw na talong yun, Ma'am Karim. Haan mo't inluto da nga ro, da nga kinilaw da jay. Pastor. Ay, nag-Ilocano bigla. Saan nga kinilaw? Poki-poki ti kunada. Ay, Namiss ako ni Ma'am. masarap yung jumping salad. Ay, yung buhay yun. Jumping salad. Oh. Sino nakakaalo ng jumping salad? Naawa ko dun sa hipon eh. Bakit? Buhay pa nga, kaya nga jumping salad. Kinakain, niluluto lang nila sa suka. Tumatalon-talon yung hipon. Kaya nga jumping salad. Ayan na. Pastor Henry. Hello, Pastor Henry. Magandang umaga po. Bilib na bilib ako sa attend talaga ni Pastor eh. Bang klase. Yeah. Alam mo naman eh.
Ganyan ang Magandang mga... umaga po. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga Good morning, po, Pastor Henry. Ay, dito pala ako titingin. Lagi ako doon. Ang lupit kasi ng mga outfit mo. Ang sarap bihisan si Pastor eh. Ganyan talagang mukhang James Bond ang dating. Oo. Para siyang si X44, Tony Falcon. Ayan. Dapat kulang dyan, Pastor, kurbata. Hindi, kailangan mo yung may baril na may silencer. Naya tuloy si Pastor. Pero ang galing, Pastor. I like that very much. Every time na lumalabas kayo dito. Galing, galing. Yan ang tinatawag na inamoy pa. Ba't may inamoy, Pastor? Bakit inamoy? Ano yan eh? Uy, amag po eh. Uy, amag. Ay, hindi na mahalata, Pastor. Grabe ka na. galing Eloise ba yun? Noong araw, ganyan sa Moraita. Sa Moraita meron ang galing, Pastor. Very nice. Bago, yung ukay-ukay na yan, matagal na yan. Yung ukay-ukay. Alam mo yan nung araw, makikita mo yun sa Recto, sa Blooming Treat, yan. Marami. Yan yung tinatawag nila na Eloise nung araw. Nung araw. Oo. Yan, sa Dimasalang. Pagsasakay ako ng jeep, papuntang Moraita, kasi galing ako ng Novaliches, bababa ako ng Dimasalang. Sasakay ako ng jeep, papuntang UST. Doon ako kasi nag-aaral nung araw. May mga mga Eloise, mga damit, yun ang nag-umpisa ng ukay-ukay. Yung mga galing sa mga purinarya pa nga, nakita ko. Yun ang ginagamit nila. Hindi kasi payat si Pastor, kaya magandang tignan. Ganda, Yeah. Pastor. Yan. Ayos, Pastor. Hahabulin ko yung katawan mo, Pastor. Ganyan ang katawan dati ni Ramon eh. Ganyan ang katawan ko nung araw. Ganyan ang katawan dati ni Ramon. Kaya naging ganito, namaga dahil kagugulpin nito eh. Ganyan siya, slim siya naman. At saka, alam mo, kaya ako naka-long sleeve nung parati, tinatago ko yung mga pasapasa ko sa katawan ko nung araw. Kaya... Talaga lang ha. Talaga lang ha. Ito kasi kung makakwelyo sa akin nung araw to eh. Grabe. Kinakwelyo talaga. Inaayos ko yung kwelyo mo. Parang si Erap, ito parang FPJ kung bumanat ito eh. Talaga naman. Parang galing, Pastor. I like that. Tingin niya kasi sa akin si Paquito Diaz ako pag ginugulpi ako nito eh. Ganyan mga Pastor Henry talaga. Alam mo ito, Pastor Henry, patay na patay sa akin to. Wow! Ang haba na hair! Konting mali ko, patay agad ako. Di ba? Konting mali, patay agad ako. Sabi ni Sister Lenny, ganyan din po katawan ni Pastor Huge Espolon dati. Namagad. Ano nangyari kay Pastor Huge? Katulad ka, namamagating kami. Kaya alam natin na si Pastor Henry na hindi nabubugbog yan eh. Hindi siya namamaga eh. Ay, depende po sa pinambubugbog. Pag kamay, tataba. Pagka sinturon, papayat. Ay, sinisinturon ka pala. Sinisinturon pala kaya, Pastor. Kasi sinturonin na rin kita. Gano'n? Ako, mahirap ito eh. Ganun talaga. Bueno, kumusta dyan, Pastor? Hindi ba nakaramdam na... Ayaw nga, malakas daw. Malakas na lindol dyan sa inyo? Malakas na lindol. O daplis lang sa inyo? Malakas. Medyo ano lang po QC. Ano lang naman po, magnitude 4 lang po talaga QC. Ayon sa balitang hali kahapon ng GMA. Oo. Opo, malakas din naman talaga kasi medyo kinabahan din ako eh. Kasi nga kahit ganun siya, kung matagal, di ba? Kung matagal siya, mahirap din. Ilang seconds po ba yun? Mga ilang seconds? Baka magsimulang magbagsakan yung mga hollow blocks, mahirap din. Ay, oo. Opo. Mga ilang seconds po? Ay, nag-freeze si Pastor. Hindi. Oo nga, ano. Oo, Pastor. Si Lorna, nawala eh. Si Lorna, pagka naramdaman daw ni Lorna, para daw siya naglilihi eh. Grabe. Nasusuka pa raw siya. Pabatiin natin si Pastor. Pastor, bumati ka naman at sige po. Namimiss ka na ng mga fans mo. Ayan. Opo, ayun. Still po, masasabi natin maganda pa rin ang umaga natin nga kahit na may mga nangyaring ganito. Dito man sa Pilipinas o ibang bansa. Maganda pa rin ang umaga. Kahit naman kahapon, magandang umaga kahapon eh. Kaya lang yun nga, hindi naman natin ma-predict kung kailan darating yung ganyan. Tumpak yan. Correct. Opo. So, yun po,
welcome muli. Ang makatune in dito, sino man tayo ay isa po yung malaking biyaya na galing sa Panginoon. Yung iba ngayon nasa, alam niyo yon, sa mga ospital, pero eto tayo, no? Amen. Oh. Pastor, May may pagkakataon na maganda yung title mo ngayon, Pastor, MMK. Oo, pwede. Maalaala mo, pwede, maalaala mo kaya, oo. Pero iba nakalagay dyan, isa na no? Matibay o matatag ka ba? Ayun yan Ayan, umpisa na natin. Matibay o matatag ka ba? Maganda ito na. Ako nung nakita ko yung title mo, uy, okay to interesting drama. To Oo. Parang drama. Oo. Siguradong merong makikarried away dito, Pastor, ha? Oh. Okay. Sige, Pastor. Nasa iyo na ang mikropono. Sige po. Muli po, Panginoong Diyos, salamat. Kahit na po may mga nangyaring sakuna sa amin kahapon, still mayroong Diyos na mabuti tulad niyo. Yun ay di na kailanman magbabago. Pangahawakan namin yung katotohanan niyo, Panginoon, na hindi dahil may mga problemang dumarating sa amin, ay kayo na Diyos ay minsan para bang galit na sa amin o nagpaparusa na sa amin. Ang inyong pagpaparusa minsan, Lord, ay laging may kaakibat na pag-ibig sa amin, pagmamahal sa amin, malasakit sa amin. Samahan niyo po muli kami ngayon sa maikli naming panahon para po sa lalakas, ikasisigla, tatatag ng aming pananampalataya bilang mga nagdesisyong sundin ang Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po kami. Sa pangalan po ni Jesus, dalangin namin to. Amen. 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 1 Corinthians po, sabi doon, maging handa kayo at magpakatatag. Isang verse lang po. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Be on your guard or stand firm in your faith. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Obserbasyon ko po kahapon, upon watching videos or news tungkol po sa lindol, ay marami akong mga napansin na mga tungkol dun sa mga infrastruktura na damage or na devastate. Dito ay nakita kong may mga infrastruktura na luma na or heritage na bandang norte ay alam niyo yun, yung na damage. May mga bumagsak o may mga tipak, may mga may mga bumagsak o halos bumagsak na. Alam natin yun, no, na sa news makikita natin ngayon yan, no? Na alam mo yung heritage, kaya ako nagkakamali, tower yun ng isang simbahan o lumang simbahan na kusan ay kapanahunan pa ng Spaniards. Ngayon, MMK ang pamagat ko, matibay at matatag ka ba? O matibay at matatag ka ba? Yun yung parang tanong. Ngayon, bakit kailangan tayo ay maging matibay o maging matatag sa tuwi-tuwi na, sa oras-oras, sa gitna ng ating pagsunod sa Panginoon? It is because yun nga po, dahil ang pagsubok po o problema, ano man ang tawag natin, kung bakit kinakailangan nating maging matibay o matatag sa tuwi-tuwi na, dahil nga yung pagsubok, tawag natin dyan pagsubok, tawag naman ng iba is that problema. Ano man ang tawag natin? Alam niyo, sapagkat ang pagsubok o problema man yan, ano man ang tawag natin, ay biglang dumarating yan kahit sa mga matagal ng mananampalataya. Diba? Kahit sa mga matagal ng mananampalataya, matanda man ang edad natin, o bata pa tayo, matanda man ang edad natin sa pananampalataya, kailan ba? Ako, 25 years ng Kristiyano, kasi 1997 ako nung magdesisyon akong ibigay ng aking buhay sa Panginoon. So, ang edad ko ngayon, ang Christian life ko ngayon, ang spiritual na buhay ko ngayon ay nasa 25 years old na.
So ngayon, bakit kinakailangan natin maging matibay at matatag sa tuwi-tuwi na? Sapagkat ang problema o pagsubok, ano man ang tawag natin dito, yung mga dumadating na dilubyo sa buhay natin, ay dumarating ang mga ito, no? Kahit sa mga matatagal na. No? Kahit sa mga matagal na, yun ang obserbasyon ko rito. Nakita nyo yung tower, matagal na ito, na tower. And yet, nung dumating kahapon, July 27, ang 7 magnitude, nakita natin kung paano nayanig ito. Kaya walang pinipili ang pagsubok o problema pag dumating sa ating buhay yan. Ikaw man ay sa edad, literal na ang edad mo, age mo ay matanda na, dumarating pa rin ito sa atin. O ikaw man ay sa pananampalataya, ikaw man ay bata pa o matanda na rin, dumarating pa rin ito at hindi natin may iwasan. Hindi ba? Sino dito? Ako sa edad kong 46, dumaranas ako ng mga problema at pagsubok sa buhay. No? Hanggang ngayon sa kasalukuyan ay meron pa. No, meron. Parang talagang kakambalan ng buhay natin ito. Yung mga pagsubok na yun, o katawag natin diyan problema no? O pagsubok, ano man ang tawag natin. So yun yung aking obserbasyon. Yung mga lumang infrastructure ay still niyanig, no? Pa rin ng lindol na ito. Gaano man siya katagal at nasubok, no? Nasubok. Sabi ko nga sana man lang kasi itong bahay, itong infrastructure na ito, kung ni-renovate man lang sana, kung ginawan man lang sana ng paraan, edi kahit papaano, ano? Yun eh. At the same sa atin, kinakailangan yung minsan sa buhay natin, kahit matagal na tayo, kung may mga kaibagay ba na dapat i-renovate kasi, i-renovate natin. Para pag may dumating na problema, kaya natin siyang harapin. No? Para hindi tayo mag-shake. Yun. Mahalaga pa rin yung kahit matagal na tayo. Hindi ako naniniwala kasi na pag matanda na tayo, may edad na tayo, malabo na tayong turuan ng mga bagong tricks. Hindi. Tao tayo, hindi aso, hindi hayop. Matututo pa rin tayo. Mapapatatag pa rin tayo. That's my point. At ang pangalawa is that anong naobserbahan natin dito? Kung bakit kinakailangan tayong maging matibay at matatag, no? Sa ating pananampalataya or sa tuwi-tuwi na. Dahil ang pagsubok o problema ay niyayanig, mayaman man o mahirap ka pa. Mayaman man o mahirap. Pansin nyo yun? Isang bahay, maganda, ang pagkakatayo, inabot ng hanggang 3-story, no? Nakita nyo? No? Masasabi mo, ang nagpatayo nito ay may sinasabi marahil. But still, no? Niyanig ng lindol. Walang pinipili ang lindol. Kahit sino, may masasabi ka man sa buhay, mapera ka man marahil. No? At nakita nyo naman natumba. Doon nga sa Buyagan, di ba, sa La Trinidad, Benguet, di ba may namatay pa May namatay pa dahil dyan. Doon sa ginagawang bahay na yan, natumumba, nakita natin. Mayaman man o mahirap, yayanigin tayo ng pagsubok. Darating at darating yan sa buhay natin. Hindi tayo makakaiwas. No? Kaya kailangan lagi tayo ditong matatag at matibay sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Gaano man yan ka-expensive, makita natin na nag-collapse ang mga bahay na ito. At makita mo naman yung mga paligid. Yung mga paligid naman ay para bang hindi naman expensive ang pagkakagawa and yet nakatayo sila. What's the point then? Sa buhay natin minsan ganun wala yan sa yaman, sa dami ng iyong mga anong meron ka sa wallet o anong meron ka. Gaano man karami ang iyong pera. No, may mga wala man naman ka pero dahil kumapit sila at itinatayo nilang kanilang pundasyon sa Panginoon, hindi sila matinag-tinag Hindi sila alam mo yon, hindi sila mapatupatumba. Nakatayo pa rin sila. Matatag pa rin nakatayo. No? Pangatlo, kung bakit kinakailangan nating maging matatag at matibay sa ating pananampalataya, dahil ang pagsubok o problema ay biglang dumarating kahit sa isang modernong mananampalatayang tulad natin. Another observation, di ba? Modernong pagkakagawa na bahay. Modernong pagkakagawa ng bahay and yet damage, collapse. Na-damage or na-collapse. Na-damage or na-collapse. Wala yan sa moderno, kahit moderno, nasa moderno tayong panahon ngayon. Pag dumating si pagsubok at walang sinasanto si pagsubok,
kahit sa moderno nating panahon ngayon, in fact, mas marami ngayon, ang dami ngayon, makikita natin na talagang, alam mo yun, no? Halos yung iba, hindi na kinakaya yung problemang dumarating sa atin. Bakit? Nasa modernong panahon tayo, niya tumating yung pandemya. At marami sa atin talaga mga kababayan o kapwa-tao, bumigay. Hindi ba? Ang problema o pagsubok, wala yan. Sinasanto. Kahit sa panahon natin ngayon. At kailanman ito, walang panibagong technology ang makakapigil sa pagdating nito. Wala. Di ba? Kahit na tayo, alam natin na lahat sa social media ng mga bagay-bagay, marami tayong alam dito, hindi yung sapat na makakatulong sa ating upang tayo ay maging matatag. Anuman, tanging ang salita lamang ng Panginoon. Tanging ang salita lamang ng Panginoon na punong-puno ng katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng katatagan. Hindi tayo mapapatatag ni Facebook. Hindi tayo mapapatatag ni Google. Hindi, Pastor, marami dyan, mga preaching sa Google Yes, oo, pero hindi silang pinaka-main source. Ang pinaka-main source upang maging matatag tayo is still the Bible. Diba? Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Oy, ang scripture is God-breathed, Timoteo, ha? Tungtungan mo ito. Magagamit ito for rebuking, correcting, teaching, no? In righteousness. Hindi ba? Bible pa rin. Kaya kailangan natin maging matibay, maging matatag, maging alerto tayo lagi. Dahil marami pang darating na lindol, baka hindi lang 7, magnitude 7. Hindi ko sinasabing literal na lindol. Kasi ako, pinapanalangin ko, wag nang dumating. Ang sinasabi ko ngayon dito is yung mga problema at delubyong dumarating sa buhay natin bilang mga tagasunod at nagdesisyong sumunod sa Panginoong Hesukristo. Pang-apat, bakit kinakailangan nating maging laging matatag at matibay sa tuwi-tuwina? Dahil ang pagsubok ay walang sinisinong pamilya. Walang sinisinong pamilya yan. Ikaw man ay lumaki sa kristyanong pamilya o hindi lumaki sa kristyanong pamilya, walang sinisino yan. Diba? Dito lang sa amin, nakakagulat. Isang araw lang magkakasama, tumatawa. Pero kinabukasan nakita mo, nagising na lamang sila, ang kanyang ama ay, alam mo yun, hindi na gumising, bumangon doon sa kwarto ng kanyang ama. Malaman-laman nila ay na cardiac arrest na pala. At nailibing na nung kahapon lamang din. Ano? Walang sinisino. Walang sinisino. Walang sinisino ang pagsubok, biglang dumarating ito sa atin. Hindi natin hindi natin masasabing hindi kami tatamaan nito. Hindi kami alam mo 'yon, takihin nito. Hindi ito darating sa amin, we cannot tell. Dahil walang sinisino. Anumang pamilya meron tayo. Ikaw man ay lumaki sa magandang pamilya o hindi, walang sinisino iyan. Pero ako nagupitan nung isang araw sa barbershop. Alam mo, hindi ko alam, siguro ramdam niya na, o may sinabi siguro ng boss ko na ako ay pastor. Alam mo, nag-open up bigla ang customer ko na ito habang ginugupitan ko. At ang sabi niya, Pastor, sabi niya, bakit ganun? Bakit ganun? Kung kailan, sabi niya ganun, kung kailan ako nagdesisyong sumunod sa Panginoong Hesukristo, saka nasira ang pamilya ko. In short, nagkahiwalay sila ng kanyang wife. Ang kanyang wife ngayon ay umalis na sa poder niya. Hindi ko siya masagot. Hindi naman humihingi . Nagtatanong lang pero hindi humihingi. Hindi naman niya sinabi kasi sa akin, Pastor, anong masasabi mo? Tatameme na lang ako. I kept silent na lang. Pero nag-isip-isip ka rin ako. Bakit nga ba? Hindi ko rin naman alam. Pero still, no? Yung tanungin niya ako, Pastor, bakit ganun? Kung kailan nagdesisyon ako na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Saka kami nagkahiwalay ng wife ko. Walang sinisinong pagsubok. Ang problema o sabay natin problema man yan sa atin biglang dumarating ito. Kaya dapat maging matatag at matibay tayo lagi sa tuwi-tuwi na. At ang pangulat panglima, dahil ang problema
o pagsubok ay walang pinipiling oras kung kailan darating. Wala. May 31, 2015. May 31, 2015, makaka-receive ako ng text message mula sa aking mother. At ang ite-text sa akin, ang text na binigyan sa akin ng mother ko is that, Dong, wala na si Kuya Jimmy mo. Patay na. Ni walang sense. Ni walang anumang pahiwatig. Walang anong mga signs. Previous months, bago mag-May, January, February, March, April 2015, masaya kaming magkasama. Monthly kong siyang binibisita. Kasi ang kuya kong ito, nung naging Christian ako, naging magkasundo na kami at naging malapit na kami sa isa't isa. That is why I regularly visit him before. 2015, January, February, kasama ko yung pamilya ko. Wala pa kami noon dito. Kakasayahan, nandun pa kami sa Taytay. Binibisita ko siya rito. Masaya kami, walang mga signs na mangyayari yung ganon. Hanggang May 31 o 30 ganon, 2015, bigla na lamang ganon mangyayari. Sinampal ko ang sarili, panaginip ba to o totoo? Hindi ko alam. Sinampal ko ng 2 beses. Hindi ako makapaniwala. Umagang-umaga pa ng Sunday. Ako nagkakamali. Sunday talaga yon. Sunday pa. Nagbibihis na ako para sa worship service ng umaga sa River of Life Community Fellowship doon sa Taytay Rizal. Pakaka-receive ako ng ganoon. Bakit walang pinipili? Smooth ang buhay. And yet, bigla na lamang darating ng ganoon. Walang sinisino, walang pinipiling oras kung kailan dumarating ang pagsubok o problema sa ating buhay. Alam ko, kahit sino tayo, tinatamaan at nakakaranas ng ganito. Kahapon, maganda yung sinabi sa balitang tanghali ng isang anchor man na si Bra Petima. Ang sabi, nagbigay sila ng mga dapat gawin kapag inabutan ng lindol. Sabi niya, mga kapuso, sabi ni Anchorman Rapitima, wala pong katiyakan kung kailan tatama ang malakas na lindol. Kaya ito po ang ilang paalaala. Una, mag-drop. Inisip ko yung mag-drop kapag tayo ay tinamaan din ng malakas na pagsubok sa buhay. Dapat din tayo mag-drop. Let us pray. Learn to pray. And then ano pang sabi ng anchorman na ito? Cover at maghintay sa ilalim ng kahit anong matigas na bagay tulad ng mesa. Naisip ko ganun din pag tayo ay biglang dumating na may biglang dumating na problema sa atin. Mag-cover tayo at maghintay. Let us pause for a moment. Pero hindi basta sa ilalim ng, saan tayo magko-cover sa ilalim ng kahit anong matigas na bagay. Dapat doon tayo sa isang matatag. Mag-post tayo doon sa presensya ng Panginoon. And then ang pangatlo, sabi niya, takpan ng ulo ng unan kapag nakahiga sa kama. Naisip ko kapag tayo hinagupit din ng problema sa ating pananampalataya, takpan natin ang ating ulo ng unan. Kinakailangan wala tayong may ibang nais na marinig, kundi ang tinig lamang dapat ng Panginoon. Ano? At ang pang-apat sabi niya, kung nagmamaneho, huminto. No? Pero lumayo sa mga bagay na maaring bumagsak tulad ng gusali o puno. No? Kung nagmamaneho, huminto. No? Kapag dumating sa atin, yun ang dapat natin gawin is that let us stop, pause for a moment. Bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito? Ako hindi eh. Sinampal ko yung sarili ko nang biglang dumating eh. Let us pause for a moment, no? At lumayo. 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 Pumunta sa open ground. Pumunta sa open ground. Yun ang sinasabi. Kapag biglang dumating, naisip ko, yes, that is the right thing to do. And the best thing to do is that go to a higher ground. Or a solid ground, a perfect ground, a safe ground. Walang ibang safe ground na pupuntahan natin.
when a problem strikes us, kundi sa presensya ng Panginoon. Takbo doon sa safe ground na yan, sa solid ground na yan. Lumayo. Tama yun. Lumayo tayo. Minsan, hindi naman kailangan yung tao yung takbuhan natin. Kung minsan, dapat nga layuan natin sila, di ba? Kasi kung minsan ang mga tao ito, hindi naman minsan sila, minsan lang naman. Minsan di sila nakakatulong. So better to stay away and exclude ourselves. To be alone with God. Di ba? Minsan may salita nga, nakakarinig tayo eh. Minsan, yung mga tao, kala natin advices, yung kanilang binibigay sa atin or counsel, hindi naman pala. So better to run away from them. And then proceed. Go to an open ground, a solid ground. In the very presence of God. Amen. Kung nasa loob, sabi bang ganun, kung nasa loob ng gusali, ito pa yung tape na dapat gawin. Kung nasa loob ng gusali, maghanda, maghagdan, imbes na elevator, at lumabas agad. Gumamit ng hagdan daw, imbes na elevator. So kapag when a problem or trials hits and trials come into our lives, anong dapat natin gawin? Gamit tayo ng hagdan. Huwag tayong mag-shortcuts minsan. Huwag tayong gumamit ng elevator. The easiest way, elevator minsan. But no, dangerous doon. There is danger minsan doon sa mga madadaling bagay. Kapag ginagawa natin yung mga bagay sa shortcuts, doon tayo napapahamak, di ba? Gumamit ng hagdan. A little bit effort ang tinutukoy dito. Mag-effort. Huwag tayong gumamit ng mga devices natin na etong alam kong sagot, etong alam kong sagot, etong alam kong sagot, etong madali ito, instant ito. Eto high-tech ito. No. Huwag gumamit ng mga elevator na inaakala natin hindi advisable yon sa ating buhay. Gumamit ng hagdan, gumamit ng konting effort. No? Kung hindi makalabas, ang sabi bang ganon, gumawa ng kahit anong ingay gamit ang boses or whistle. Kung hindi makalabas sa isang building, gumawa ng kahit anong ingay. Kung alam natin minsan trap na tayo sa problema niya na kinaroroonan natin, let us express to God our desperation. Sisigaw ba ako, Pastor? Sisigaw ba ako ng masagay? Gagamitin ko ba? Not necessarily. Not necessarily. Basta malaga na ipapadama natin sa Diyos yung ating pagiging desperado at pagtanggap na wala na tayong magagawa dito kundi siya lamang makakagawa, knowing that there is no impossible with God. Gumawa ng ingay, not necessarily, not literally na magsisigaw tayo. Pwede rin, kung yan ay aakala mong tamang gagawin mo, then cry out to God. Cry out to God. Cry out to God, gumawa ng ingay para tayo mapansin ng Diyos. Maraming salamat po. At yun lamang ang aking masasabi sa sandaling ito. Okay, thank you Pastor Henry sa iyong mensahe ngayon. Napakaganda nito yung matatag, matibay at matatag ka ba? You know? Ito ay ihahalintulad natin yung nangyari itong kahapon na lindol dyan sa Abra. No, na kapag dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, kahit anong tatag ng iyong kinabuhayan mo, mayaman ka man, mahirap ka man, pero kung hindi matibay at matatag ang iyong spiritual o yung pananampalataya sa Panginoon, kahit anong laki ng iyong kayamanan, walang magagawa yan. Ano? Nabubuwal yan. Dahil may pera ka nga, pero hihingi ka na, lalapit pa rin tayo sa Panginoon na hihingi tayo ng tulong sa Kanya kung maisasalba ba yung buhay natin o anumang bagay na ating hinihiling na ma-resolve, ano, yung mga malalaking problema. Yan ang dapat natin pinaghahandaan, katulad ng naibigay mo ng halimbawa na yung mga paghahanda sa tuwing darating ang lindol.
kinakailangan pupunta tayo sa mga matitibay na gusali or gumawa tayo ng mga ingay, no? So yun ang mga dapat nasa ground tayo. Huwag tayong pupunta doon sa may mga matataas o mayroong mga babagsak na mga bagay, baka tayo ay tamaan. So ibig sabihin nun, kinakailangan meron tayong mga training, meron tayong mga pag-aaral at pag-iingat, katulad ano ba yon? Katulad ng siyempre nag-aaral tayo sa Bible study, meron tayong mga Bible study. Itong ginagawa natin ngayon, iRadio. Yung mga salita ng Panginoon nagpapalakas, nagpapatatag ng ating kalooban yan. Kaya pag dumating yung mga pagsubok sa ating buhay, ay madadali nating makayanan. Oo, totoo yan. Minsan inaalaw ng Panginoon na masubukan tayo. Yung pagsubok yan ay nagiging matatag tayo sa susunod na problema. Na paano natin lulutasin at paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin nitong topic ni Pastor Henry ngayon na MMK, matibay, matatag ka ba? Ano? So, MMK. MMK. Kung hindi ka matibay, hindi ka matatag, isang ano lang sa'yo, isang tadyak lang sa'yo, bubuwal ka na. Yun ang mensahe ngayon. Dito sa ating paligid ngayon, huwag na tayong lumayo, dito na lang sa amin. Minsan dumarating talaga ang problema sa amin na pagsubok. Hindi lang kami halata. Opo. Minsan at hindi nagpapahalata. Hindi nagpapahalata. Oo, hindi lang halata. Masakit ang ngipin pero hindi halatang masakit ang ngipin. Ganun lang. Kasi sinurrender na kay Lord Ganun lang yan. So, let our Lord work for it. So, pero ang gagawin lang naman natin is magantay, manampalataya sa Kanya. Magtiwala. Tiwala tayo na andyan siya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pabayaan. Kaso Pastor, ito ay may tatanong ko. Merong mga Kristiyano, ito matagal na ha? Ito ay nag-aaral pa ng mga nagba-Bible study at nagtuturo pa ito. Pero walang exempted to, mapapastor man o isang lingkod ng simbahan. Dumarating ang pagsubok. Pero isang dagok lang bumibigay na. Yan. So anong matatawag natin sa mga ganitong klaseng nagsisilbi sa Panginoon, di ba? Parang di ba parang nakakahiya sa Diyos na naglilingkod ka pagkatapos sabihin ng Diyos, ano ka ba? Di ba ang galing-galing mo magsalita? Pero pag dumating ang problema sa iyo, kinakain mo pala lahat ng sinasabi mo. Opo. Ayun nga po, Brother Ramon, ginamit nating illustration yung mga heritage, yung mga luma na panahon pa ng Spaniards na mga yung mga buildings, buildings. Ang mangyari, ang nakita ko rito is that yung hindi kasi sila medyo inasikaso ng mga engineers, municipal engineers, city engineers. Dapat kasi sa mga ganyan, chinecheck na rin Uncheck po kasi. Uncheck po kasi yung mga yan baka naman pag magnitude 4 lang yan tutumba na. Ay yung mga ganun po. So anong dapat gawin? Dapat po diyan meron talaga ring lagyan ng gawa ng project talaga. Ay renovate na medyo ma-intensify siya so that a little bit firm than before. Yung mga ganun po. Sana. Ganun din sa atin, ang pananampalataya natin hindi naman dapat nagtatapos lang doon Araw-araw dapat pinatatag natin ito. Kaya para pagdating ng araw hindi tayo maka-receive ng mga comment na yun nga po kasi in-expect nila tagal niya na bakit ganyan pa rin siya. Di ba? Baka yun nga po minsan yung buhay kasi natin, yung ating buhay pananampalataya is yun po kasi problema pag hindi na-check If it is unchecked, ayun yun. Yung awareness din natin. Yung awareness din dapat natin. Aware ba tayo? Meron na bang madaling magiba sa'yo? Meron na bang madaling bumigay sa'yo? Meron, yun dapat. Sa amin, gamin. Sa amin ng mga minister o pastor, ganun dapat yun Kasi sa ayaw at sa gusto namin, dapat talaga. Sa ayaw at sa gusto namin, marapat lamang na tine-check namin ang sarili namin. Maging aware dapat kami. Hindi kami maaaring maging aware. Ay maging minister na kung hindi kami aware at hindi namin alam kung saan kami mahina, saan kami matamaan, bumagsak. Hindi maaari 'yon. Dapat alam namin 'yon.
no? Yung sa sarili namin. So, yun, chine-check talaga namin lagi yan. Chine-check namin lagi yan dapat. Correct. Kasi pag hindi, ay baka pag kami biglang may sudden na na dumating, biglang mo yun, bumigay ka na. Amen. So, yun po, ang sabi ko lang po ron ay, Brother Ramon, ay i-check lagi and then maging aware. Ayun lang po, ayun. Kasi nakakahiya, ang daming nakakapanood. Minsan dito sa ating programa, in-interview natin yung mga, wala akong tinutukoy na pangalan, pasintabi lang po. Pagka tinawagan natin, tatanungin natin isang verse, anong masasabi mo sa verse na ito? So, tatawagan natin sila at nabunot yung kanilang pangalan at magbibigay ng kanilang insights. Okay? Kanya-kanyang opinion. May matatapat, ang gagaling magsalita, talagang wow, hanga ako talaga. Then dumating ang pagsubok sa kanya. Isang subok lang mas nauna pa pala siyang bumigay. Katiting na lang pagsubok. Yun ang nakakalungkot isipin na pag ini-interview mo rito ang gagaling magbibitaw ng salita. Bakit? Kasi mayroong blessing na hinihintay sila. Hindi naman. Okay, let's not be hypocrite, maging totoo tayo. Pero in reality, kapag nangyari sa buhay, hindi nangyayari. You have to do what you preach. Kapag sinabi mo, lumabas sa bibig mo at lalo narinig ng mga tao, panindigan mo. Hindi ba? Hindi yung ang galing mo magsalita pagkatapos pagdating dumating ang problema o pagsubok, nawawala ka na. I'm so sorry to say, pero hindi ako magbibitaw ng salita na hindi ko kakayanin. Alam po ninyong lahat yan na nanonood kayo dito, kapag kami po ay nagsalita at nangako kami, tinutupad namin. Sana ganun din kayo kapag nagsalita kayo, nagbigay kayo ng mga mensahe dito, nagbigay kayo ng mga magaganda ninyong insights, well and good. Sana ganun din ang magiging actual nating buhay, na maging totoo tayo sa ating sarili. Ba? Yun lang ang sa akin, na maging matatag tayo sa dumarating na problema. Ano mang bigat. Hindi lang naman kayo lahat ng mga manonood ang nakakaranas ng mga problema. Ganon din kami. Tao kami, hindi rin kami ordinaryong tao na hindi kami nagkakaroon ng problema. Sakit. Kung tatanungin po ninyo ako, tad ako ng sakit. Pero nakikita niyo ba sa mukha ko na nalulungkot ako, nag-aalala ako? No. Dahil I believe one day uuwi ako sa tahanan ng Diyos. Itong mundong ginagalawan ko, lahat ng meron ako, lahat ito iiwanan ko. Yan ang aking pinangahawakan, pinaniniwalaan sa aking buhay. And I always share. Ito, binibitawan ko sa inyong lahat. And I want to share this, na sana maging ganito rin kayo, na hindi lang po kayo yabang lang sa inyong bibig tungkol sa pananalig sa Diyos. Totohanin natin. And thus, I want you to be strong and courageous sa inyong mga problema. Thank you, Pastor Henry. Opo. Alam mo, Brother Ramon, eto sa iRadio community kasi ay, sa nakikita ko dito is, ito yung ito yung community na transparent tayo lahat dito, simple lang, nakita ko dito is that, kung parang hindi siguro kaya yung ganitong kultura, o spirit na meron dito is, let us respect each other's and then siguro ayun na lang kung hindi mo talaga feel at irritated ka, di siguro gano'n na lang, better to mag-agree tayo na disagree na pala tayo sa isa, parang gano'n siguro. I mean, yung respetuhan na lang ba, Brother Ramon? Kung ayaw, di ayaw. Pero kung gusto, di walang problema, welcome ka. Kasi eto na nga yung rito, kultura dito . Kasi at the end of the day naman talaga, ang tanging ang tanging kalakasan at comfort natin ay yung Panginoon pa rin naman talaga. So yun, gano'n na lang, punta ka sa Panginoon para pag napunta ka sa Panginoon, mahimasmasan tayo, sino man sa atin, and then maganda, makasakaling makakuha tayo ng insight sa Panginoon kung ano yung sinasabi niya sa atin. Diba yung mga ganun? Hindi ko maano, Brother Ramon, pero sa akin kasi, ako personally ganon sa akin ang masasabi ko.
hindi ako nakapokus kasi sa mga bagay na yung petty issue lang. Yung pagka petty issue lang kasi, bakit ka doon pumokus? Talagang dami-daming bagay sa mundo na dapat nating fokusan. Kung ito kasi sira, kung ito ay, ikasisira or, ikaruruwi ng aking pagkatao at buhay, no? Bakit ko pa i-entertain? Ganun lang naman yun. Ang problema po kasi talaga minsan sa atin, no? Nakapokus kasi tayo sa mga problema. Kaya hindi natin makita yung mga bagay-bagay na magaganda. Hindi tayo nagiging objective kasi minsan subjective dapat. Minsan reactive tayo, hindi naman proactive. Ganon. Ako natutunan ko lahat yan. Reactive ako before. Pagka ako ay nakupapalagang kita. Yung mga ganon. So, dito ngayon sinasabi natin na meron tayong choices. Maging reactive tayo, o proactive, subjective, objective. O sinabi mo objective, ano ba yan? Para din naman yan sa ikabubuti ng bawat isa talaga Yan lang yun. Pag nakapokus tayo rin sa hindi maganda, tignan din natin, baka naman may magandang nagawa rin sa atin. Ganun po, no? Wag lang din doon sa hindi maganda kung ano man yan. Yun lang. Pag hindi nakapokus tayo talaga doon, yun na talaga makikita natin. At lalamunin tayo ng mga bagay na yan na hindi magaganda hanggang tayo ay lubusan ng masira. At ang mas lungkot pa minsan ay napapalayo tayo talaga sa Panginoon. Ganun lang po. Alright, thank you Pastor Henry. Thank you Pastor. At ang ganda ng message, matatag at matibay ka ba? MMK. At we hope that Kaba, MMKB. Hindi, kaba, K. Question yun. Kaya ganun. Bueno, thank you Pastor Henry. Kita tayo ulit next week. God bless po sa inyo. At ingat-ingat kayo dyan. Alright. Salamat po. Thank you Pastor. Pastor Henry Medina para sa Salita ng Buhay, MMK. Matatag ka ba? Matibay ka ba? Yan. And sa atin, we respect everybody's opinion. Totoo yan. Opinion mo yan. But when you make opinion, you have to stand for it. Kailangan panindigan mo. Hindi ka magbibitaw ng isang salita puro dahil lang to impress everybody. No? Hindi ganon. Dapat kung ano yung sinabi mo, gawin mo. Para sa akin, ito yung personal kong opinion. Ako hindi ako magbibigay ng sasabihin ko sa harap ng tao, lalo't marami nakakapanood, nakakarinig. Kung hindi ko kakayanin. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Ayun lang. But for me, spiritually, I just want to motivate everybody, dito sa ating programa na nanonood ngayon, try to realize, kapag tayo po ay dumarating ang problema natin sa buhay, tapos ang gagaling natin mangaral sa mga tao, galing natin magpayo, ang gagaling natin magbigay na advice, pag dumating ang problema sa atin, hindi natin magawa yung sinasabi natin. Di ba? Para bang sasabihin ng tao, akala ko ba ang tatag mo, akala ko ang tibay mo. Pero ikaw, nasaan ka ngayon? Isa rin ka palang iyakin na katulad ko. Di ba nakakahiya? So, better be kung kaya nga sinasabi ko parati. Huwag ka magbibitaw ng salita, lalo dito sa social media, kapag hindi mo kaya, na kayang panindigan. Wala po akong pinapasaringan, wala po akong pinapatamaan. Ito po in general to. No? So, tabi-tabi po, ay wala akong pinapatamaan kahit sino man. So, ito ay public opinion lang, ay personal opinion ko, at wala akong pinasaringan. So, yung ibig sabihin lang po ay any kinds of problem na dumating sa atin, mapapersonal, pera na naman yan, away mag-asawa, sakit, yan. Kakayanin natin yan. Kakayanin natin sa kasama natin ang ating Panginoon. Lagi ko sinasabi na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pabayaan kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang tanong, meron ba tayong tiwala sa Panginoon? Kayo sumagot yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa dito sa iRadio. Minsan masarap pakinggan, minsan masakit pakinggan. Pero the truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya at magbibigay sa atin ng katotohanan. Meron ba tayong ibang announcement before we go? Wala naman. Kung sino lang gustong mag-share ng kanilang video, go ahead. Wala nang sabi-sabi, gora-gora na. Ayan.
Gora-gora na lang, di ba? Ano gora-gora? Go, go, go. Yun ang ibig sabihin nun. Ay, salitang ano yun, ha? Mhm. Salitang Enchanted Kingdom yun. Ha? Yes. Gora-gora. Ayun ako. Wala na tayong ibang announcement dyan. Ay, ako'y magsa-sign off na. Wala na. Ayan. We'll see you again tomorrow. Yes, thank you so much sa inyong pagsubaybay. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Gayon din po ang Cobinas for Christ, hosted by Pastor Sunny and Pastor James Valdez. At siyempre every Friday ng madaling araw ba? Bali Saturday na dun sa inyo salita ng SMG. Ayan, SMG, and ito naman ang Cross Culture Cobina by Brother Toots and Sister Oy Sarcos. Ayan. Supportan din natin yung Cross Culture sa kanilang YouTube channel. Ano tayo magpapaalam na. Maraming salamat po. Hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Mahal tayo ni Lord. Maging matibay at matatag tayo sa Kanya. Ano man pagsubok at dumarating sa atin, kakayanin natin. Hindi nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng problema. Good night. God bless mo sa inyo. Good night. Bye-bye. Hello kay bati muna natin Lala Carmina, Odette, Romel Respicio, Cross Culture, Jackie Meneses, Florencina Gabana, and Pastora Adora Reyes. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo akong noon paman. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo
Inibig mo ako Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.